Hi guys! Welcome to my vlog. It's me again, Mildred. Saan ba mas magandang mag-apply bilang isang domestic helper? Dito ba sa Hong Kong or sa Singapore? Bibigyan ko kayo ng mga idea dahil galing na ako na Singapore at sa kasalukuyan ako ay andito sa Hong Kong nagtatrabaho bilang isang domestic helper. So sa mga naguguluhan at sa mga naku-curious kung saan nga ba mas magandang mag-apply bilang isang domestic helper, Hong Kong nga ba or Singapore? Actually guys, dati nag-a-apply ako. Actually, ang apply ko talaga ay Singapore kasi nga dati galing na ako ng Singapore kaya gusto ko ulit bumalik doon para magtrabaho bilang isang domestic helper dahil alam ko na doon ang mga patakaran at saka kung gaano kaganda sa Singapore at yung mga benefits, yung mga rules and regulation, at saka yung mga karapatan natin. Ayan. Tsaka kaya gusto kong bumalik doon. Of course, alam ko na doon yung kultura, yung pagkain, sanay na ako doon. Tsaka yung lugar, alam ko na. Tapos yung, alam mo yun, yung pag pumunta ako doon, hindi na ako mako-culture shock. Culture shock na tinatawag yung tipong, pagdating mo dun, magugulantang ka na, ganito pala dito sa Singapore, ganyan. So, nag-apply ako is Singapore nga. So, ngayon, kaya napunta ako dito sa Hong Kong, ganito kasi yung guys. Sa pag-apply ko sa Singapore, di ba magme-medical? Ngayon, sa pag-medical, nakatagpo ko doon yung classmate ko na mag-a-apply dito sa Hong Kong. Tapos sabi niya, bakit hindi mo itry dito sa Hong Kong? Kasi malaki ang sahod, ganyan. Tapos wala pang salary deduction. So ako talaga nagugulan talaga ako kasi ang nakakatakot talaga dito sa Hong Kong guys is yung tinatawag na terminate. Kasi napaka-common ng termination dito sa Hong Kong. Anytime, pwede kang i-terminate ng amo mo. Ganyan. So, yun yung nakakatakot at yun yung talagang number one na kalaban ng mga katulong dito sa Hong Kong, ang termination. Kasi magkamali ka lang or hindi ka nagustuhan ng amo mo, is pwede ka niyang i-terminate. Yung kunwari, kararating mo pa lang, pwede ka niyang i-terminate. Okay, so balik tayo dun sa pag-apply. So, yun nga, nakatagpo ko dun sa medical, yung aking classmate na papunta dito sa Hong Kong. And pinagpatuloy ko pa rin yung pag-apply ng Singapore. And nagpa-medical din ako, nag-test na pa nga ako kasi yung test na in situ ko expired na. So, kailangan ko mag-apply ka sa Singapore, kailangan meron kang in situ. So, dahil expired na yung in situ ko, nag-training ulit ako sa TESDA for 15 days ako nag-training doon. So, pinagpatuloy ko yun, tinapos ko. And then, nung tapos ko na yung aking training, tapos na, diba? Tapos na. So, wala pa rin ako nagiging employer. Ganyan, parang feeling ko, sabi ko sa sarili ko, parang siguro, ayaw sa akin ng employer ng Singapore. Kasi, may tumatawag naman sa akin, parang, isang beses may tumawag sa akin, may nag-interview sa akin. Tapos, yung offer sa akin nung ini-interview, ang aalagaan ko, 2 bata. So, wala akong experience sa pag-aalaga ng bata, kaya tinanggihan ko. So, tinanggihan ko. Akala ko may tatawag ulit sa akin na employer. So, nagantay ako. Tapos, wala pa rin tumawag. Sabi ko, parang nawawalan ako ng pag-asa. And then, naisip ko na, actually talaga nagdadalawang isip ako ituloy ang apply sa Singapore. So, at dahil nga, walang tumatawag sa akin na employer para ako i-interview, talaga nawala ako ng gana or siguro yun yung sign para hindi ko ituloy yung pag-apply sa Singapore. Although maganda talaga sa Singapore guys. Kasi yung mga kasama ko sa pag-apply, yung mga nakasama ko sa pag-training, nagde-day off na sila guys kasi sa Singapore, every Sunday din yung day off. So, pagdating mo doon, and then, tag-Sunday na, magda-day off ka din. Ganon din dito sa Hong Kong. Every Sunday is day off. So, yun na nga. In short, nag-apply ako dito sa Hong Kong kahit sobrang natatakot ako, sobrang akong naguguluhan, basta ang inisip ko na lang, susugal ako kasi hindi ko malalaman kung maganda nga ba or hindi ko malalaman ang kapalaran ko dito sa Hong Kong kung hindi ko ita-try. Kasi ang pagkakaiba guys ng Singapore at ng Hong Kong, dito sa Hong Kong guys, walang salary deduction.
Sa Singapore, guys, merong 3 months salary deduction. Ibig sabihin ng 3 months salary deduction, sa loob ng 3 buwan, wala kang sahod kasi binabayaran mo yung utang mo. Kasi bago ka umalis doon sa Pilipinas, papunta ng Singapore, kapag nakaalis ka na, wala kang pabayaran na kahit na piso. Kahit piso, wala kang babayaran kasi nga, ang maggagastos doon is yung employer mo. So, kapag nandun ka na sa Singapore, saka ka magbabayad doon sa employer mo, which is yun nga 3 months na wala kang sahod. Okay, so yun yung pagkakaiba dito sa Hong Kong. Dito sa Hong Kong, bago ka umalis ng Pilipinas, ikaw mismo yung gagastos. Lahat ikaw ang gagastos. Medical, yung ticket, hindi naman yung ticket. Basta gagastos ka ng pera. Hindi yun placement fee, guys. Ang tawag dun is processing fee. Dati ang dito sa Hong Kong, sa pagkakaalam ko, mayroong placement fee. Pero tinanggal na yun. Siguro mga 3 years ago, tinanggal na yung placement fee. Siguro gagastos ka ng mga 50,000 pesos bago ka makapunta dito sa Hong Kong. Pero ngayon, guys, ang nagastos ko lang sa processing fee is 16,000. Mura na ngayon, guys, ang pagpunta ng Hong Kong. Lahat gastos mo, medical, mga kung ano-ano, ayan. Basta nakagastos lang ako ng 16,500 pesos. Bukod dun yung pagkain ko, yung pamasahe ko, tapos, so bukod dun, basta yung ibig ko sabihin ng 16,500 pesos, yun yung ibinigay ko sa medical, tapos sa processing fee, yun. Tapos yun, ayun, nandito lang ako sa Hong Kong and may ikumpara ko na mas maganda yung bansang Singapore at mas malinis dahil nga yung bansang Singapore is maliit lang. Ang sabi nila is size lang daw yun ng Quezon City sa atin sa Pilipinas. And dito sa Hong Kong is sobrang laki ng Hong Kong, guys, and dito ako napunta sa probinsya. Kahit ang mga tao dito ay nakatira sa probinsya, mas mayayaman pa sila kaysa sa mga nakatira sa city. Ayun, so dito ako napunta sa sa probinsya, kaya naman malaki ang pagkakaiba. Yung parang ka nasa Pilipinas lang, ang simple-simple ng pamumuhay dito, walang masyadong matataas na building. Wala talaga building, makikita mo puro bundok, puro puno, ganyan. Tapos kapag pupunta ka sa city, kailangan mong mag-bus, maliit na bus. Ayan, so ando na yung mga kainan, yung mga palengke, ganyan. So, dito sa, pag lumabas ka ng bahay at nagugutom ka at gusto mong, kunwari, magmerienda, wala kang mabibilhan dito, guys, kasi nga bundok. Magpupunta ka ng bayan para makakain ka, kunwari, gusto mo kumain ng Jollibee, or gusto mo kumain sa McDonald's, or gusto mo kumain sa KFC, kailangan mong pumunta ng city, sasakay ka ng bus para makakain ka. Hindi kagaya kapag nasa city ka na kunwari nakatira ka sa HDB, pag bumaba ka ng building, andyan na yung mga shop, yung mga coffee shop, andyan na yung mga restaurant. Ayan, so, sa mga naguguluhan na kung saan mas maganda mag-apply, mas maganda mag-apply dito sa Hong Kong kasi wala salary deduction, malaki ang sahod. Kung ang tatanungin is yung trabaho, ang trabaho, guys, is pare-pareho lang yan. Tapos kung ang tatanungin nyo ay yung employer, pare-pareho lang din yan. Swertihan lang ang pagtatrabaho bilang isang domestic helper. Swertihan na makatagpo ka ng mabait na amo at malas mo kung makatagpo ka ng malupit na amo.